Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Nobyembre, dala ng seasonal na pagtaas ng demand para sa mga manggagawa tuwing bare months. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Nobyembre. Mula 3.9% noong Oktubre, nasa 3.2% na ang unemployment rate. Katumbas yan ng 1.66 milyong Pilipinong walang trabaho. Para sa Department of Labor and Employment, patunay ito na epektibo ang mga programa at polisiya ng gobyerno na layuning palakasin ang labor sector. This actually encourages us to continue enhancing and effectively implementing programs of the department to contribute to the overall aspiration of having quality, sustainable, and remunerative jobs for our workers. Nabawasan din ang underemployment rate sa bansa na bumaba sa 10.8% o higit 5 milyong Pilipinong may trabaho na naghahanap pa rin ng dagdag na pagkakakitaan. Kami rin dito ang parang full-time na yung kanilang employment, no? And the top two are domestic services, saka yung personal services, kasama na yung mga repair of computers, household goods, and laundry services. And then nagdagdag din doon sa drop ng underemployed persons, yung retail sale via mail, telephone, kung saan may bawas ng mga 48,000. Para sa buwan ng Nobyembre, manufacturing sector ang nagdala ng pinakamaraming dagdag na trabaho na sinundan ng accommodation and food services. Usually last quarter, yung 3 buwan na yan, may mga pagtaas tayo doon sa accommodation services, restaurants, and doon, of course, yung mga key inputs nito like food products. Sa kabilang banda, ang agriculture at forestry sector naman ang nakakita ng pinakamalaking bawas sa bilang ng trabaho. Matatandaang noong Nobyembre, 5 bagyo ang tumama sa bansa na nakaapekto sa mga magsasaka at mangingisda. Ito yung dalawang sektor na malaki talaga yung bawas year on year na naapektuhan yung growing of corn. Halos may bawas dito year on year ng mga 400,000. Growing of banana, may bawas din na 312,000 year on year. Growing of paddy rice, 213,000. Marine fishing, dito malaki yung bawas, mga 286,000. So ang pinaka main reason ay yung 5 typhoons na pumasok sa ating bansa noong buwan ng Nobyembre. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, dapat palakasin ng pamahalaan ang alternative work arrangements para makaakma sa nagbabagong preferences ng mga manggagawa. Hinikayat din ni Balisacan ang business upgrading at skills training programs para mapataas pa ang productivity. Bagamat patuloy ang pag-unlad sa employment, ang matinding pag-decline ng trabaho sa agrikultura at pangingisda ay patunay na kailangan pang palakasin ang mga vulnerable na sektor na ito. Ang hamon ngayon ay hindi lamang sa paglilikha ng mas maraming trabaho, kundi ang paniniguro na ito ay resilient, sustainable at magbibigay ng maayos na kabuhayan sa mga manggagawang Pilipino. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.